Itigil ang musika. Talia, lumuhod ka. Bakit po, Mama? Ano pong kasalanan ko? Huwag mo akong tawaging Mama. Ikaw na mamamatay tao. Nilason mo ang anak ko. Mama, please. Nakatingin ang buong barangay. Anong sinasabi ninyo? Dapat lang na makita nila kung gaano kadumi ang puso mo. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo sa adobo na yan? Severino is dying in the hospital because of your greed. Hindi totoo yan. Ako ang nagluto niyan. Ako ang unang tumikim. Tama na ang drama, ate. Nakita ko ang lahat. I'm sorry, pero hindi ko na kayang itago ito para sa iyo. Ang bawat salita ni Isabelita ay tila isang matalin na balisong na bumaon sa likod ni Talia. Sa gitna ng naglalakihang banderitas ng Barangay Rosas at sa ilalim ng makukulay na ilaw ng fiesta, tumigil ang mundo ni Talia. Ang ingay ng tawanan at kantahan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang tibok na lamang ng kanyang nagrerebelding puso ang naririnig. Ang amoy ng masarap na adobo na ilang oras niyong pinagpuyatan sa kusina ay tila naging amoy ng kamatayan. Tumingin si Talia sa kanyang kapatid, sa bunsong pinag-aral niya, binihisan at minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang Isabelitang nasa harap niya ngayon ay hindi ang batang humihingi ng yakap sa kanya. Isa itong estrangerong may mga matang puno ng huwad na luha. Lumapit si Isabelita kay Doña Remedios, ang biyenan ni Talia na tila isang reynang nagbababa ng hatol. Inilabas ng dalaga ang kanyang cellphone at hinarap ito sa mga bisita, sa mga opisyal ng barangay at sa mga kaibigang kani-kanina lang ay pumupuri sa kabutihan ni Talia. Sa maliit na screen, makikita ang isang malabong anggulo ni Talia sa kusina. Tila may ibinubuhos na kung anong puting pulbos sa malaking kawa bago ito takpan. Naramdaman ni Talia ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong ipaliwanag na asukal lamang iyon para balansehin ang pait ng toyo. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa sariling lalamunan. Mariing hinawakan ni Doña Remedios ang panga ni Talia. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ng manugang. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda, nararamdaman ni Talia ang init ng put na tila gustong sumunog sa kanyang dangal. Sinasabi ng matanda na ginawa ito ni Talia para makuha ang insurance ni Severino, na matagal na raw siyang nagbabalak na maging biyuda para makuha ang buong pagmamay-ari ng restaurant. Tumingin si Talia sa paligid. Ang mga taong pinapakain niya ng libre tuwing may nagugutom, ang mga kapitbahay na tinulungan niya sa abot ng kanyang makaya, ngayon ay nagbubulungan. Ang mga sulyap na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng pandidiri. Naririnig niya ang boses ni Aling Marites na nagsasabing, kaya pala laging masarap ang luto ni Talia ay dahil may nilalagay itong kung anong gayuma o lason. Ang sakit ay hindi nagmula sa sampal na ibinigay ni Doña Remedios, kundi sa katotohanang ang kanyang asawa, si Severino, ay wala roon para ipagtanggol siya. Naalala niya ang mga pangako ni Severino noong bago sila ikasal, ang mga salitang siya ang magiging sandigan ni Talia habang buhay. Ngunit nasaan ang sandigang yon ngayong gumuho na ang langit sa kanyang ulo? Dahan-dahang napaluhod si Talia sa semento. Ang maruming sahig ng plaza ay naging saksi sa kanyang pagkadurog. Ang puting apron na suot niya, na simbolo ng kanyang pagsisikap at katapatan sa kusina, ay nabahira na ng putik at kahihiyan. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang kapatid, na ngayon ay nakayakap na sa balikat ni Doña Remedios. Tila doon na ito kabilang sa panig ng mga mapang-api. Tumingala si Talia sa langit na puno ng fireworks. Ngunit wala siyang nakitang ganda. Ang bawat pagsabog ng kulay sa itaas ay tila paalala ng kanyang mga pangarap na isa-isang naglalaho. Sa gitna ng kanyang pagluhod, sa harap ng mapanghusgang mga mata ng lipunan, isang malamig na kaisipan ang gumapang sa kanyang isipan. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang planadong pagpatay. Hindi sa katawan ni Severino,
kundi sa kaluluwa ni Talia. Bago pa man siya tuluyang mawala ng lakas, napansin ng kanyang mga mata ang isang figura sa malayo. Isang babaeng nakatayo sa anino ng malalaking puno ng mangga. Tahimik na nanonood, may hawak na itim na payong kahit walang ulan. Ang mga mata nito ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkilala sa sakit na nararamdaman ni Talia. "Anong tinitingin-tingin mo riyan?" Bulyaw ni Doña Remedios sabay hila sa buhok ni Talia para iharap ito sa lahat. "Humingi ka ng tawad. Sabihin mo sa kanilang lahat na ikaw ay isang makasalan ng asawa. Aminin mo na gusto mong patayin ang anak ko para sa pera." Pilit na idiniin ng matanda ang muka ni Talia sa sahig, sa tabi ng mga talsik ng adobo na natapon sa kaguluhan. Ang bawat butil ng kanin at patak ng sarsa sa semento ay tila mga luha ng kanyang lola na nagpamana sa kanya ng restaurant na ito. Cliffhanger. Sa gitna ng matinding hiyawan ng mga tao na humihingi ng hustisya, biglang tumunog ang telepono ni Doña Remedios. Nanlaki ang mga mata ng matanda habang nakikinig sa kabilang linya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Talia, hindi nagalit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang mas matinding uri ng takot. "Ano?" bulalas ni Doña Remedios. "Nawawala ang bangkay ni Severino sa ospital?" Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging mas mabigat pa sa semento. Tumingala si Talia. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay biglang nagningas ng isang kakaibang liwanag. Kung nawawala ang bangkay, nasaan si Severino? At sino ang lalaking nakatayo sa likuran ni Isabelita na dahan-dahang lumalabas mula sa kadiliman? "Diyan ka nababagay, Talia? Sa dilim? Kasama ng mga daga at ng sarili mong kasalanan." "Mama, buksan ninyong pinto. Hindi ko kailangan ng awa, kailangan ko ng katarungan. Nasaan si Severino? Ano ang ginawa ninyo sa asawa ko?" "Ang asawa mo? Wala ka ng asawa, Talia. Mula nang subukan mong kitlin ang buhay niya, kinalimutan ng ang pamilyang ito na nag-e-exist ka. Magpasalamat ka at hindi ka namin dinala agad sa presinto dahil sa fiesta. Pero bukas, sisiguraduhin kong sa rehas ang bagsak mo." Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado ay tila huling hantungan ng lahat ng pangarap ni Talia. Napasandal siya sa malamig na pinto ng kanyang silid. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga rosas at tamis ng pagmamahalan. Ngunit ngayon ay tila isang kabaong nagawa sa semento. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanya, at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng pagtataksil na tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Ngunit ang mas matinding sakit ay hindi nanggaling sa banta ng kanyang biyenan. Nanggaling ito sa kabilang silid. Sa katahimikan ng gabi, ang mga pader ng lumang mansyong Alcazar ay tila nagiging manipis. Narinig ni Talia ang isang pamilyar na tawa. Isang mahinhin at malambing na tawa ang maralas niyang marinig noong mga bata pa sila ni Isabelita. Ngunit ang tawang yan ngayon ay may halong panunuya. "You're so galing talaga, Severino. Akala ko kanina mabubuko na tayo noong sinabi nilang nawawala ang bangkay mo sa ospital." Wika ng boses ni Isabelita. Ang tono ay puno ng kilig, na tila ba isang laro lamang ang lahat. "I told you, baby, everything is under control." Ang mga tauhan ni Mama ang kumuha sa akin bago pa man ako ideklaran patay ng mga doktor. Konting acting lang sa harap ng mga bisita. At heto, kontrolado na natin ang lahat. Sagot ng isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Talia. Si Severino. Ang asawang iniyakan niya, ang lalaking ipinagluto niya ng huling hapunan, ay buhay na buhay. At ang mas masakit, naroon siya, kasama ang sarili niyang kapatid. "Pero paano si ate? Paano kung magsalita siya tungkol sa video?" Tanong ni Isabelita, ang boses ay tila nag-aalala. Pero alam ni Talia na huwad ito. Hayaan mo siyang magniit-niit sa galit. Sino ang maniniwala sa isang asawang nahuling naglalagay ng lason sa pagkain? Bukas,
Pipirmahan niya ang waiver para sa restaurant at sa lahat ng ari-arian niya bilang kapalit ng hindi namin pagpapakulong sa kanya. Pagkatapos nun, we're free. Tayo na ang magpapatakbo ng Rosas de Talia at wala nang hahadlang sa atin. Naramdaman ni Talia ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hagupit. Ang sarili niyang dugo, ang kapatid na itinuring niyang anak, at ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay nagkakaisa para hubaran siya ng dangal at kabuhayan. Ang gaslighting na ginawa sa kanya, ang pagpaparamdam na siya ang may mali, na siya ang baliw, na siya ang kulang, ay lahat pala bahagi ng isang malaking sarswela. Dahan-dahang lumapit si Talia sa kanyang mesa. Sa gitna ng bilim, kinapa niya ang isang lumang frame. Isang litrato nila ni Isabelita noong bata pa sila. Nakasuot ng simpleng puting damit habang namimitas ng mga bulaklak sa bukid. Hinaplos ni Talia ang muka ng kapatid sa litrato. Ang mga daliri niya ay nanginginig sa pag-itan ng pait at pangunggulila. Ito ang batang binuhat niya noong nagkasakit. Ang batang hindi niya hinaya ang magutom kahit siya mismo ay wala nang makain. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng nababasag na bubog. Pinunit ni Talia ang litrato, hinati ang kanilang mga imahe ng walang pag-aalinlangan. Ang bahagi ni Isabelita ay itinapon niya sa sahig, kasama ng mga pira-pirasong kristal na tila simbolo ng kanilang nawasak na ugnayan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napansin niya ang isang puting papel na nakasilip sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito naroon kanina. Sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, binasa niya ang maikling sulat. Huwag kang bibigay. Ang restaurant ay hindi sa kanila. Hanapin mo ang susi sa baul ng iyong lola. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Si. Sino si Si? Si Cora ba? Ngunit paano ito nakarating dito? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Bumulaga ang dalawang malalaking lalaki, ang mga tauhan ni Doña Remedios, kasama ang matanda na may hawak na isang maleta. Tapos ng oras mo rito, Talia, malamig na sabi ni Doña Remedios. Dahil ayaw naming madumihan ang pangalan ng mga alkasar ng isang kriminal, hindi ka na namin ipakukulong. Pero ngayon din, lalayas ka sa bahay na ito. Wala kang dadalhin, kundi ang mga basurang ito. Ibinato ng mga lalaki ang isang lumang baul na kahoy sa paanan ni Talia, ang baul ng kanyang lola na tanging naiwan sa kanya. Mama, ulan sa labas, gabi na. Pagmamakaawa ni Talia, hindi para sa sarili, kundi para sa huling pagkakataon na makita ang muka ng asawa at kapatid para kumpirmahin ang lahat. Wala akong pakialam kahit lamunin ka pa ng dilim sa labas. Simula ngayon, patay ka na sa pamilyang ito. Kinaladkad si Talia palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila paglalakad patungo sa sariling bitayan. Pagdating sa malaking gate, marahas siyang itinulak palabas. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Tila ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang pagkaapi. Napaupo si Talia sa maputik na kalsada, kayayap ang lumang baul. Ang marangyang mansyon sa kanyang harap ay tila isang malaking halimaw na tumalikod sa kanya. Sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag, nakita niya ang dalawang anino na magkayakap habang nanonood sa kanyang paghihirap. Alam niyang sila yon. Sila na kumuha ng lahat sa kanya. Cliffhanger. Habang nakalubog sa putik at basa ng ulan, dahan-dahang binuksan ni Talia ang lumang baul. Sa loob, hindi mga damit ang bumulaga sa kanya, kundi isang malamig na bakal ng isang baril at isang lumang resipe na may mansa ng dugo. At sa ibaba ng resipe, may nakasulat na isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng tunay na may-ari ng lahat ng lupain ng mga alkasar. Pirmahan mo na ang waiver, Talia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Severino, buhay ka.
Buhay na buhay ka, habang ako ay pinaparatangan ng buong barangay. Mas mabuti na iyon kaysa mabulok ka sa kulungan, hindi ba? Be smart, Talia. Isuko mo na ang rosas de Talia sa amin ni Isabelita. Paano mo nagawa ito sa akin? At ang kapatid ko? Paano ninyo nasikmura ang ganitong kataksilan? Huwag kang magmalinis, Talia. Si Isabelita mismo ang lumapit sa akin dahil pagod na siyang mamuhay sa ilalim ng anino mo. At isa pa, mas masarap siyang magmahal. Hindi tulad mong laging amoy bawang at toyo gabi-gabi dahil sa restaurant na yan. Ang bawat salita ni Severino sa telpono ay tila mga patak ng asidon na tatapon sa sugat ni Talia. Nakaupo siya sa malamig at maalikabok na sahig ng lumang bahay ng kanyang lola Beatriz. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil, habang ang bawat hampas ng hangin sa mga lumang binta ng kahoy ay nagdudulot ng isang malungkot na tunog na sumasabay sa kanyang paghitbi. Ibinaba ni Talia ang telepono nang walang salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi lamang sa lamig ng gabi, kundi sa tindi ng galit at sakit na namumuo sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking pinaglingkuran niya ng buong katapatan, ay itinuring siyang parang isang basahan na madaling itapon pagkatapos pakinabangan. Tumingin si Talia sa paligid ng lumang bahay. Ito ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan itinuro sa kanya ng kanyang lola ang sining ng pagluluto. Ang bawat sulok ng bahay ay may amoy ng kahoy, ng tuyong dahon, at ng mga lumang alaala ng panahong mas simple ang buhay at ang pag-ibig ay hindi pa kasing kahulugan ng pagtataksil. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lumang baul na kahoy na itinapon ng mga tauhan ni Doña Remedios. Sa loob nito, sa ilalim ng lumang baril at ng mantsyadong resipe, ay nahanap niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno noong unang panahon. Ito ang titulo ng lupa kung saan nakatayo ang restaurant at ang mansyon ng mga Alcazar. Nanlaki ang mga mata ni Talia nang mabasa ang pangalan ng tunay na may-ari. Hindi ito pangalan ng mga Alcazar. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang lola Beatriz, isang patunay na ang lupang kinatatayuan ng kayamanan ng kanyang biyenan ay kailanman ay hindi naging sa kanila. Ang pamilya ni Doña Remedios ay nagnakaw lamang ng ari-arian ng kanyang lola noong panahon ng kaguluhan, at ang kasal nila ni Severino ay isang paraan lamang para tuluyang makuha ang legal na karapatan sa lupa. Niyakap ni Talia ang dokumento sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Sa loob ng baul, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na supot na gawa sa pelus. Nang buksan niya ito, sumalubong sa kanya ang bango ng mga tuyong petals ng rosas. Mga rosas na pinatuyo ng kanyang lola, maraming taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng rosas ay tila isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Naalala ni Talia ang boses ng kanyang lola. Talia, ang rosas ay may tinik, hindi para saktan ang iba, kundi para protektahan ang sarili nito. Huwag mong hahayaang pitasin ka ng kung sino nang walang kapalit. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Talia. Ang kahinaan at pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na makuha ni na Severino ang huling pamanang iniwan ng kanyang lola. Kung kailangan niyang makipagdigma sa sarili niyang pamilya, gagawin niya. Habang nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang, napansin ni Talia ang isang liwanag sa labas ng bintana. May isang anino ng tao na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging sa tapat ng bahay. Ang liwanag ng kidlat ay panandaliang nagpakita sa figura nito. Isang taong nakatayo lang doon, basa ng ulan, at tila nagmamasid sa bawat galaw niya sa loob ng bahay. Naramdaman ni Talia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang taong iyon? Ipinadala ba ito ni Severino para tapusin siya? O isa pang kaaway na naghihintay ng kanyang pagbagsak? Dahan-dahang lumapit si Talia sa baul at kinuha ang lumang baril. Kahit nakalawangin na ito, ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Severino sa kanya. Cliffhanger.
Isang malakas na hampas sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ay tila nayanig sa lakas ng pagkakatok. Walang nagsasalita sa labas, ngunit ang tunog ng bawat katok ay tila isang babala. Hawak ang baril sa kanyang nanginginig na kamay, lumapit si Talia sa pinto. Nang dahan-dahan niyang buksan ito, hindi niya inaasahan ang mukha ng taong bumulaga sa kanya sa gitna ng unos. Ibababa mo ba ang baril na yan? O hihintayin mong mabaril mo ang tanging kakampi mo? Cora, anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Sino ang nagpadala sa iyo rito? Walang nagpadala sa akin, Talia. Ang sarili ko lang at ang pareho nating galit kay Doña Remedios ang nagdala sa akin sa tapat ng pinto mo. Hindi ako basta-basta natitiwala ngayon, Cora. Alam ng lahat na dugo mo pa rin ang mga Alcazar. Dugo? Ang dugong meron ako ay ang dugong pilit nilang itinapon sa kanal. Para sa kanila, ako ay isang mansa sa malinis nilang pangalan. At naniniwala ako na ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Ibinaba ni Talia ang baril, ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pumasok si Cora sa loob ng lumang bahay, basang-basa ng ulan at nanginginig sa lamig. Ang kanyang mahabang buhok ay nakadikit sa kanyang muka, at ang kanyang mga sapatos ay nag-iwan ng bakas ng putik sa sahig. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, may isang uri ng tatag sa kanyang tindig na hindi kayang tinalunin ng bagyo. Isinara ni Talia ang pinto at hinarap ang babaeng matagal nang iniiwasan ng pamilya Alcazar. Si Cora ay anak sa labas ng yumaong asawa ni Doña Remedios. Isang lihim na pilit itinago sa ilalim ng kapangyarihan at yaman. Isang anak na kailanman ay hindi pinayagang pumasok sa mansyon o makisalo sa mesa ng pamilya. Naupo si Cora sa isang lumang silya, habang si Talia ay naghanap ng tuyong tuwalya para ibigay sa kanya. Sa kabila ng dilim, ang liwanag ng isang maliit na kandila sa ibabaw ng mesa ay nagbigay ng kaunting init sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa itinaboy ng iisang pamilya. Inilabas ni Cora ang isang maliit na supot mula sa kanyang basang jacket. Binuksan niya ito at inilabas ang isang piraso ng malamig na pandesal. Tumingin siya kay Talia na may kasamang tipid na ngiti. Hinati niya ang tinapay sa dalawa at inabot ang kalahati kay Talia. Ang simpleng paghahati ng tinapay sa gitna ng gutom, lamig at takot ay tila naging isang tahimik na panunumpa. Kinain ni Talia ang tinapay at sa bawat kagat, naramdaman niya ang pagbabalik ng lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya nag-iisa sa labanang ito. May isa pang sugatang kaluluwa na handang sumabay sa kanyang paglalakbay patungo sa katarungan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Cora ang isang bagay na nagpakislap sa liwanag ng kandila. Isang gintong susi na may tatak ng pamilya Alcazar. Yan ang susi sa opisina ni Severino sa loob ng mansyon. Bulong ni Cora. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa determinasyon. Paano mo nakuha yan? Mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ni Doña Remedios ang mansyon. Tanong ni Talia. Ang kanyang baw ng pagdududa ay muling nagparamdam. May mga tao sa loob ng bahay na yon na mas tapat sa pera kaysa sa katapatan kay Doña Remedios. Ang susi na yan ang magbubukas ng pinto sa vault kung saan itinago ni Severino ang mga pekeng dokumento ng restaurant mo. Ngunit kailangan nating magmadali, Talia. Bakit? Ano ang balak nilang gawin? Tumingin si Cora ng diretso sa mga mata ni Talia at ang lamig sa kanyang tinig ay tila mas masakit pa sanging pumapasok sa mga siwang ng bintana. Cliffhanger. Ibebenta na ni Severino ang Rosas de Talia sa susunod na linggo sa isang dayuhang korporasyon, sabi ni Cora. Gagamitin niya ang peking pirma mo sa waiver para makuha ang pera at tuluyang makatakas kasama si Isabelita papuntang ibang bansa. Kapag nangyari yon, kahit hawak mo pa ang titulo ng lola mo, wala ka ng restaurant na babalikan. Ang init ng araw ay tila nangungutya sa bawat hakbang ni Talia habang papalapit siya sa malaking gate ng mansyon ng mga Alcazar. Hawak niya ang isang simpleng basket ng mga sariwang rosas, ang huling handog niya para sa isang paghingi ng tawad.
na siya lamang ang nakakaalam kung gaano kapait. Sa kanyang isip, muling naglalaban ang takot at tapang. Alam niyang sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay na yon, tila naglalakad siya sa ibabaw ng mga nakabaon na patalim. Pero kung hindi siya kikilos ngayon, ang rosas de Talia ay maglalaho na lamang na parang usok. Talia, ikaw ba yan? Ang boses ay galing sa beranda. Si Isabelita. Nakasuot ito ng mamahaling silk na bathrobe. Ang leeg ay pinalamutian ng kwintas na dati ay pagmamayari ni Talia. Ang kanyang muka ay puno ng pait at mapang-aping ngiti. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sapat na ang kahihiyang tinamo mo ng fiesta? Tanong ni Isabelita habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat suot na alahas ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw na tila nang gigigigil sa galit. Gusto ko lang humingi ng tawad, Isabelita. Sa iyo, kay Severino, at lalo na kay Mama. Mahinahong sagot ni Talia habang ibinababa ang basket ng rosas sa maliit na lamesa sa beranda. Humingi ng tawad? Pagkatapos ng ginawa mong lason sa pagkain? Nakakatawa ka, ate. Napakababaw mo. Tugon ni Isabelita. Ang tono ay puno ng pangungutya. Bago pa man makasagot si Talia, lumabas si Doña Remedios mula sa loob ng mansyon, bitbit ang isang rosaryo na tila ginagamit niya para itago ang kanyang kasamaan sa ilalim ng balabal ng kabanalan. Anong ingay ito, Talia? Anong lakas ng loob ang meron ka para bumalik dito? Tanong ng matanda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mama, narito lang ako para magmakaawa. Hindi ko po kayang mawala ang rosas de Talia. Kahit maging katulong na lang po ako roon, tatanggapin ko. Basta't mapanatili ang pangalan ng restaurant, pakiusap ni Talia. Pilit na pinapatulo ang mga luha na sadyang inihanda para sa eksenang ito. Tiningnan siya ni Doña Remedios mula ulo hanggang paa, na tila tinitimbang kung ang pagmakaawa niya ay totoo. Ang matanda ay isang eksperto sa paggamit ng reliyon at dangal para makuha ang gusto niya. Kung gusto mong magtrabaho, Talia, magtrabaho ka. Pero hindi bilang may-ari. Magiging kusinera ka na lang uli, at lahat ng kita mo ay mapupunta bilang bayad pinsala sa mga gastusin namin sa ospital ni Severino. Tatanggapin mo ba? Opo, Mama. Salamat po. Nang pumasok ang dalawa sa loob, iniwan nila si Talia sa beranda. Mabilis na kumilos si Talia. Habang nakatalikod ang mga ito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na device na gawa sa teknolohiyang hiniram niya kay Cora. Maingat niyang idinikit ito sa ilalim ng mesa kung saan laging nag-uusap ang mag-ina. Ito ay isang recording device na magtatala ng bawat salita nila. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Naghahanap ka ba ng kaligayahan sa mansyong ito, Talia? Si Severino. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang muka ay tila walang bahid ng sakit. Nakatingin ito sa kanya ng may halong pagduda. Lumapit ito at hinawakan ang braso ni Talia. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Halos saktan na siya. Hindi ka marunong sumuko, ano? Gusto mo pa rin bumalik sa kusinang yon? Tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila nagbabanta. Tandaan mo, Talia, kung may mahanap man kaming ebidensya na nagtatangka ka pa rin gumawa ng gulo, hindi na lang bastang pagpapalayas ang gagawin namin sa'yo. Pilit nang ngumiti si Talia, kahit ang loob niya ay nanginginig sa pot. Magluluto lang ako, Severino. Yun lang ang alam ko. Hindi na ako lalaban. Nang bitawan siya ni Severino, tinalikuran siya nito at pumasok sa loob. Hininga ni Talia ang hangin ng malalim. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang maliit na receiver na konektado sa device na iniwan niya. Narinig niya ang boses ni Doña Remedios mula sa loob. Cliffhanger. Severino, siguraduhin mong pipirmahan niya ang waiver bukas. Ayaw kong magtagal pa ang babae niyan sa mansyong ito. At tungkol sa dokumento ng lupa, huwag kang mag-alala. Nilagyan ko na ng peking pirma ni Beatriz ang titulo
para hindi na magkakaroon ng habol ang kahit sino kapag ibinenta na natin ang lahat. Napatigil si Talia sa paghinga. Ang titulo ng lupa ay may peke na palang pirma. Ang kanilang kasinungalingan ay mas malalim pa sa inaakala niya. At ang pinakamalala, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod niya at ang boses ni Isabelita. Ate, bakit ka pa nandito? May hinahanap ka ba sa mesa ni Mama? Naghahanap? Hindi, naglilinis lang ako ng mga rosas na dala ko, Isabelita. Baka kasi may naiwan akong petal sa mesa. Ang boses ni Talia ay nanatiling kalmado. Kahit na ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila naninigas sa kaba. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay na puno ng mga tinik at talulot ng rosas. Isang simpleng dahilan para sa isang simpleng pagkilos. Tumingin si Isabelita sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ni Talia na tila isang mangangaso na nagbabantay sa kanyang biktima. Talaga lang ah? Akala ko kung ano na ang kinakalikot mo sa mesa ni Mama. Wika ni Isabelita, sabay hakbang papalapit. Ang pabango nitong matapang at matamis ay tila nakakasakal sa ilong ni Talia. Huwag kang magkakamali, ate. Alam ko ang laro mo. Masyado kang malinis para sa mundong ito. Hindi na ako ang Talia na kilala mo, Isabelita. Pagod na ako. Gusto ko na lang magtrabaho ng tahimik. Sagot ni Talia, sabay yumuko at naglakad patungo sa direksyon ng kusina. Pagkapasok ni Talia sa kusina, sinalubong siya ng init ng mga kalan at ingay ng mga kawaling nagbubanggaan. Ang kusinang dati ay kaharian niya ay tila naging isang bilangguan. Nakita niya si Mang Teodoro, ang matandang kusinero na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Binigyan siya nito ng isang sulyap na puno ng pangamba. Habang abala si Talia sa paghihiwan ng mga rekado, hindi niya namalayang may kakaibang amoy na nagsisimulang kumalat sa paligid. Hindi ito amoy ng pampalasa. Amoy ito ng gas. Mabilis at malakas ang pagtagas nito mula sa ilalim ng malaking tangke ng LPG na nakadikit sa pader. Bago pa man siya makapagreaksyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw sa kusina. Si Severino ang pumasok. Hawak ang isang sigarilyo na nagbabaga sa kanyang mga daliri. Talia, gutom na ako. Magluto ka ng espesyal na hapunan. At huwag mo nang isipin ang mga rosas na yan. Dahil sa oras na ito, mas mahalaga ang pagkain ko, sabi ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi para sa pagkain, kundi para sa isang trahedya. Severino! May amoy ng gas! Kailangan nating patayan ang kalan! Sigaw ni Talia, ngunit hindi nakinig ang lalaki. Sa halip, lumapit si Severino sa kalan at sinubok ang buksan ng apoy. Ang bawat pag-click ng igniter ay parang isang martilyong tumatama sa bungo ni Talia. Alam niya ito. Ito ang plano. Ang aksidente na magtatapos sa lahat. Ang pagsabog na gagawing abo ang lahat ng ebidensya at ang kanyang sariling buhay. Lumabas ka, Talia! Sigaw ni Mang Teodoro, habang pilit na hinahatak si Talia palabas ng pinto. Severino, papatayin mo tayong lahat! Sigaw ni Talia, habang pilit na kumakawala sa hawak ng matanda. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, lagbago ang ihip ng hangin. Ang apoy ay hindi sumabog ng malakas dahil sa mabilis na paghila ni Mang Teodoro kay Talia. Palabas ng kusina. Ang pagsabog ay limitado lamang sa loob, ngunit sapat na yon para magdulot ng malakas na dagundong na yumanig sa buong mansyon. Ang mga bintana ay nakadurog-durog at ang usok ay nagsimulang bumalot sa buong gusali. Si Severino, na nasa loob, ay mabilis na nakalabas, sugatan ngunit buhay, nagkukunwaring biktima. Si Talia, siya ang nagbukas ng gas. Gusto niya tayong patayin lahat. Bulyaw ni Severino sa harap ng mga tauhan na nagdatingan. Ang mga tao sa mansyon ay nagsimulang magsisigawan. Ang usok ay naging manipis na belo na nagtatago sa katotohanan.
Si Doña Remedios ay mabilis na lumabas. Nagkukunwaring nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Talia. Talia, hindi pa ba sapat ang paglason mo sa anak ko? Gusto mo pa ba kaming sunugin ng buhay? Akusa ng matanda. Doon napagtanto ni Talia ang lahat. Ang pagpapasok sa kanya sa kusina ay hindi para magtrabaho, kundi para maging alay sa isang sakripisyong maglilinis sa pangalan ni Severino at magpapatalsik sa kanya ng tuluyan. Ang usok sa kusina ay hindi lamang nagdadala ng abo, kundi nagtatago ng isang mas malaking kasinungalingan. Cliffhanger. Habang nakatayo si Talia sa gitna ng mga nagkakagulong tao, narinig niya ang boses ni Cora sa kanyang earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok. Talia, tumakbo ka na! Nakuha ko na ang recording. Ang lahat ng nangyari ngayon ay nakatala. Pero may mga pulis na paparating. Hindi para sa'yo, kundi para kay Severino. Pero may kasama silang warrant para sa pag-aresto sa'yo rin. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Mananatili ka ba at lalaban o tatakas ka para mabuhay at manalo sa huli? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng tubig sa isang basong puno na. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga bumbero ay nagsisimulang apulahin ang apoy sa kusina, nakita ni Talia ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis na humaharurot papasok sa gate ng mansyon. Tumakbo ka, Talia! Sa likod ng bodega, may daanan doon patungo sa gubat. Magkikita tayo sa tagpuan! Boses ni Cora sa earpiece. Hindi na nagdalawang isip si Talia. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod siya at tumakbo sa kabila ng makapal na usok. Ang kanyang baga ay tila nasusulog sa bawat paghinga at ang kanyang mga paa ay bumabaon sa malambot at maputik na lupa. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang boses ni Doña Remedios na sumisigaw sa mga pulis. Itinuturo ang direksyong kabaligtaran ng kanyang tinakbuhan. Matapos ang mahabang pagtakbo, narating niya ang isang maliit na kubo sa gilid ng gubat. Doon, naghihintay si Cora. Bitbit ang isang laptop at isang makapal na folder. Nakuha ko ang medical report ni Severino mula sa private clinic na binabayaran nila. Wika ni Cora. Ang muka ay seryoso. Talia, hindi siya nilason. Ang mga gamot na iniinom niya ay pampalakas. Ngunit dahil sa labis na bisyo, ang kanyang puso ay unti-unting humihina. Sila ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganito. At ginamit lang nila ang pag-aakalang lason ang pagkain mo para iligaw ang investigasyon. Binuksan ni Talia ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga reseta, mga bayad sa doktor, at mga sulat kamay ni Doña Remedios na nag-uutos sa mga doktor na palabasing lason ang sanhi ng paghina ni Severino. At ito pa, dagdag ni Cora, sabay pindot sa laptop. Ang recording mula sa mesa sa beranda. Malinaw nilang pinag-uusapan ang pagpeke sa pirma ng iyong lola sa titulo ng lupa. Pinakinggan ni Talia ang boses ni Doña Remedios. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balisong na pumuputol sa huling hibla ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi lang ito basta pagtataksil. Ito ay isang krimen laban sa batas at sa alaala ng kanyang lola. Cora, paano natin ito ilalabas? Kung pupunta tayo sa mga pulis ngayon, baka ituring nila tayong mga suspect dahil sa nakaraang mga paratang? Tanong ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa folder. Hindi tayo basta-basta pupunta sa mga pulis, sagot ni Cora. Ang kanyang mga mata ay nagmingning sa talino. May isang tao sa barangay na matagal nang naghahanap ng pagkakataong ibagsak ang mga alkasar dahil sa dami ng lupang inagaw nila. Ang hepe ng pulisya ay may utang na loob sa pamilya. Ngunit ang kinatawan ng National Bureau of Investigation ay dumating na kaninang umaga para sa ibang kaso. Siya ang lalapitan natin. Habang nagpaplano sila, nakatanggap si Talia ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Talia, alam kong nasa iyong mga ebidensya. Kung gusto mong mabuhay ang mga taong mahal mo, lalo na ang matandang kusinerong si Mang Teodoro na hawak na namin ngayon,
Ibigay mo ang folder sa harap ng lumang simbahan sa loob ng 1 oras. Nabitawan ni Talia ang folder. Ang folder na binuo nila ng may hirap at tiyaga ay naging mitsa ng buhay ni Mang Teodoro. Ang matandang kusinero ang tanghing nagmalasakit sa kanya noong mga panahong wala siyang matakbuhan. Cora, hawak nila si Mang Teodoro, bulong ni Talia. Tiningnan ni Cora ang folder, pagkatapos ay tumingin kay Talia. Sa kabila ng panganib, ang kanilang mga mata ay nagpagpo sa isang desisyon. Cliffhanger. Hindi natin ibibigay ang folder, Talia, mariing sabi ni Cora. Ngunit pupunta tayo sa simbahan. Handa ka na bang makipagpalitan ng buhay para sa hustisya? Ang hanging umiihip sa paligid ng lumang simbahan ay tila may dalang paet at dusa. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng nara, nakatayo si Talia, hawak ang isang blankong folder. Sa kanyang tabi, nakatago sa madilim na bahagi ng simbahan, si Cora ay handang mag-abang gamit ang kanyang cellphone na nakakonekta sa livestream ng NBI. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Isabelita. Wala nang bakas ng kanyang pagiging inosenteng kapatid. Ang kanyang muka ay matigas, ang kanyang mga mata ay walang ningning ng pagmamahal, kundi puno ng lamig ng isang taong handang pumatay. Ate, akala ko ba matalino ka? Bakit ka pa pumunta rito ng mag-isa? Akala ko ba mas mahalaga sa'yo ang hustisya kaysa sa buhay ng matandang kusinero? Bulyaw ni Isabelita. Mula sa likod ng sasakyan, itinulak ng 2 lalaki ang matandang si Mang Teodoro. Namumutla ang matanda, may sugat sa pisini, ngunit nang magtama ang kanilang paningin ni Talia, yumanig ang kanyang buong pagkatao. Ang matanda ay bahagyang umiling, senyales na huwag ibigay ang tunay na ebidensya. Bitawan ninyo siya, Isabelita. Wala siyang kinalaman dito, sigaw ni Talia. Wala? Siya ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tumakas, hindi ba? Siya ang nagtago sa iyo. Ibigay mo ang folder, Talia. Na yun din, o mawawala ang huling taong nagmamahal sa iyo. Lumapit si Isabelita. Ang kanyang boses ay naging malambot. Isang pagpapanggap na matagal ng kabisado ni Talia. Ate, please, magsisisi ka sa huli. Pagkatapos na tito, aalis na tayo ni Severino. Sasama ka ba sa amin? Pwede nating hatiyan ng pera. Basta ibigay mo lang ang ebidensya. Huwag na tayong maging magkaaway. Ang pagmamakaawa ni Isabelita ay tila isang kanta na dati ay nagpapaluha kay Talia. Ngunit ngayon, ito ay tunog lamang ng isang sirang plaka. Napagtanto ni Talia na ang luha ni Isabelita ay hindi para sa kapatid, kundi luha ng takot na mawala ang lahat ng kanyang ninakaw na karanyaan. Hindi mo ako mapapatawad, ate? Tanong ni Isabelita, sabay lapit sa tenga ni Talia. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Dahil pagod na akong maging anino mo. Gusto ko ring maranasan ang mamuhay sa mansyon, ang suotin ng alahas na dati ay sayo, ang makita si Severino na ako ang tinitingnan at hindi ikaw. Ang pag-amin ay hindi nanggaling sa pagsisisi, kundi sa isang matinding inggit na matagal na palang nabulok sa puso ng kanyang kapatid. Isabelita, hindi kita kailanman inalipin. Binigyan kita ng buhay na hindi ko man lang naranasan noong bata pa tayo. Ngunit pinili mong itapon yon para sa isang lalaking kahit kailan ay hindi ka mamahalin ng totoo. Mahinahong sagot ni Talia. Biglang inagaw ni Isabelita ang folder mula sa kamay ni Talia. Nang mabuksan niya ito, bumungad ang mga blankong papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasaan ang mga ebidensya? Nasaan sila? Bulyaw ni Isabelita habang itinatapon ang mga papel sa hangin. Sa pagkakataong yon, ang paligid ay biglang nagliwanag. Mula sa likod ng simbahan, lumabas ang mga operatiba ng NBI. Ang kanilang mga flashlight ay tumutok sa mga tauhan ni Isabelita. Ang livestream ni Cora ay nakakonekta na sa mga screen sa loob ng sasakyan ng mga otoridad. Isabelita, ang lahat ng sinabi mo kanina, ang pag-amin mo sa iyong inggit, ang paggamit kay Mang Teodoro, at ang pagtatakip mo sa krimen,
ay naitala na. Wika ng isang opisyal. Namutla si Isabelita. Tumingin siya kay Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat at takot. Ate! Ate, tulungan mo ako! Hindi ko ginusto ito. Pinilit lang ako ni Severino. Pilit na hawak ni Isabelita ang laylayan ng damit ni Talia. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapalabas ng luha, ngunit wala na ang katapatan sa mga ito. Cliffhanger. Tiningnan ni Talia ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Isabelita sa kanyang damit. Sa likod ng mga nagkakagulong pulis, nakita ni Talia si Severino na dahan-dahang umaatras patungo sa kanyang sasakyan, may dalang baril at nakatutok ito kay Cora na hawak ang laptop. Severino, ibaba mo ang baril! Sigaw ng pulis habang nakatutok ang kanilang mga armas sa direksyon ni Severino. Ngunit si Severino, na lunod sa takot at galit, ay tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pagsisisi, kundi sa huling pagtatangkang iligtas ang sarili mula sa pagkabulok sa rehas. Hindi ninyo ako makukulong. Hindi ako babalik sa kahirapan. Sa isang mabilis na paggalaw, binitiwan ni Severino ang baril at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit, ang isang hakbang na iyon ang naging huli niyang pagkakataon. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa mga pulis, kundi mula sa tauhan ni Doña Remedios na tila nagbago ang isip nang makita ang paparating na katapusan ng pamilya. Tinamaan si Severino sa balikat, dahilan upang bumagsak siya sa semento. Ang gabi ng reconciliation dinner na plinano ni Doña Remedios para linisin ang kanilang pangalan ay naging isang gabi ng pagbagsak. Isang linggo ang lumipas. Ang mansyon ng mga Alcazar ay hindi na gaya ng dati. Ito ay tahimik, nililinis ng mga pulis, at bawat sulok ay punong-puno ng mga dokumentong magpapatunay sa kanilang kasalanan. Si Talia, sa kabila ng lahat ng sakit, ay muling naglakad patungo sa Rosas de Talia. Ang restaurant ay nakasara sa publiko, ngunit sa loob, nagaganap ang isang huling pagtitipon. Naroon ang mga opisyal ng barangay, si Cora, si Mang Teodoro, at maging ang mga matatandang empleyado na matagal ng pinagkaitan ng katarungan. Sa gitna ng mesa, nakalagay ang mga orihinal na kasulatan at ang mga ebidensyang nagpabagsak sa mga Alcazar. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito, wika ni Mang Teodoro habang pinupunasan ang kanyang luha. Akala ko tuluyan na tayong nilamon ng kasamaan nila. Naupo si Talia sa harap ng lahat. Sa kanyang harap ay isang mangkok ng adobo. Ang pagkaing dati ay naging simbolo ng kanyang paghihirap. Ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang tagumpay. Ang restaurant na ito ay hindi ko pag-aari, panimula ni Talia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Ito ay pamana ng aking lola para sa mga taong naniwala sa katapatan at pagmamahal. Mula sa araw na ito, ang Rosas de Talia ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay magiging isang pundasyon na tutulong sa mga kababaihan na nakaranas ng pag-aabuso at pagtataksil. Habang nagsasalita si Talia, isang anino ang pumasok sa pinto. Si Doña Remedios. Ang matanda, na dati ay puno ng karangyaan at kapangyarihan, ay nakasuot na ngayon ng ordinaryong damit. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Masaya ka na ba, Talia? Nakuha mo na ang lahat. Winasak mo na ang pangalan ng aming pamilya. Mahinang wika ng matanda. Wala na ang kanyang bagsik. Tanging ang pait na lamang ng pagkatalo ang natira. Tumingin si Talia sa kanya ng diretso. Walang galit, walang paghihigante. Tanging ang malalim na pangunawa lamang ng isang taong nakalaya na sa kadena ng nakaraan. Hindi ko winasak ang pangalan ninyo, Doña Remedios. Kayo ang gumawa nito sa inyong sarili sa pamamagitan ng inyong mga desisyon. Ang katarungan ay hindi paghihigante. Ito ay ang pagbabalik ng kung ano ang tama. Cliffhanger. Habang naglalakad palabas si Doña Remedios, huminto siya at lumingon kay Talia.
May isang bagay pa na hindi mo alam, Talia. Ang totoong dahilan kung bakit gustong-gusto ni Severino na makuha ang lupang ito ay hindi dahil sa pera. Bago pa man makasagot si Talia, inilabas ng matanda ang isang maliit na susi na gawa sa pilak. Ang totoong sikreto ng Rosas de Talia ay nakabaon sa ilalim ng mismong kusina mo. At kapag nalaman mo ito, hilingin mo na sana, hindi mo na lang nalaman kailanman. Ang mga salita ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hangin na dumapos sa balat ni Talia. Ang maliit na susi na gawa sa pilak ay kumikislap sa mga daliri ng matanda, isang huling bitag bago ito tuluyang lumabas sa buhay ng magkapatid. Nang tuluyang makalabas ang matanda, ang katahimikan sa loob ng restaurant ay naging mabigat. Tila may nagbabantang bagyo sa ilalim mismo ng kanilang kinatatayuan. Anong ibig niyang sabihin, Talia? Tanong ni Cora. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Talia. Sa halip, tumayo siya at lumakad patungo sa gitna ng kusina. Doon, sa ilalim ng isang makapal na tiles na hindi kailanman nabaklas sa loob ng 30 taon, nakaramdam siya ng isang kakaibang lakas na humihila sa kanya. Kumuha siya ng martilyo at pait mula sa lalagyan ng mga kagamitan ni Mang Fiodoro. Huwag, Talia! Baka isang bitag na naman ito! Pagpigil ni Mang Fiodoro, ngunit hindi na nakikinig si Talia. Ang bawat pagtama ng martilyo sa tiles ay tila pintig ng isang puso na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Tuk, tuk, tuk. Ang tunog ng pagkabasag ng semento ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Nang mawarak na ang bahaging iyon ng sahig, bumungad sa kanila ang isang maliit na bakal na lalagyan, na babalot ng makapal na alikabok at kalawang. Dahan-dahan itong binuksan ni Talia. Sa loob ay hindi ginto, hindi pera, kundi isang koleksyon ng mga liham at isang sertipiko ng pagmamay-ari na naglalaman ng mga pangalan na hindi inaasahan ng sinuman. Cora, tingnan mo ito. Pabulong na wika ni Talia. Nang mabasa ni Cora ang mga dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ang lupang ito ang pagmamay-ari ng lola ni Talia. Ang mga papeles ay nagpapatunay na ang pamilya Alcazar ay hindi lamang nagnakaw ng lupa. Sila ay sangkot sa isang malawakang pandarambong, sa mga yamang historikal na inilaan para sa mga biktima ng digmaan. Ang mga Alcazar ay hindi lang mga magnanakaw. Sila ay mga taong nagtayo ng kanilang buong imperyo sa ibabaw ng dugo ng mga inosenteng pamilya. Kaya pala hindi nila pwedeng hayaang malaman mo ang katotohanan, ani Cora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kaya pala ganun na lang ang pilit nilang pagbilis sa lupa, dahil ang paghuhukay dito ay maglalantad sa lahat ng kanilang krimen. Sa gitna ng kanilang pagkagulat, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Ang mga pulis na kanina ay nag-aayos ng mga papeles ay muling pumasok. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama nila ang hepe ng NBI na may dalang mga warrant para sa lahat ng ari-arian ng pamilya Alcazar. Talia, nakatanggap kami ng impormasyon mula kay Doña Remedios bago siya tuluyang dinala sa presento. Ibinigay niya ang lahat ng lokasyon ng iba pang mga nakatagong ebidensya, wika ng opisyal. Ang pamilyang ito ay hindi na makakaahon pa. Ang tore ng kasinungalingan na binuo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalan ni Severino, ang karangalan ni Isabelita, at ang kapangyarihan ni Doña Remedios ay naging mga salita na lamang sa mga pahina ng kasaysayan na punong-puno ng kahihiyan. Ngunit habang nagkakagulo ang mga tao sa labas, habang ang mga kamera ng media ay nagkakagulo sa pagkuha ng larawan ng pagbagsak ng mga Alcazar, si Talia ay nanatiling nakatayo sa gitna ng kanyang kusina. Hawak niya ang susi na gawa sa pilak. Tiningnan niya ang bukana ng hinukay na sahig. Sa ilalim nito, may isang maliit na kahon pa na hindi pa nabubuksan. Cliffhanger. Nang kunin niya ang huling kahon at buksan ito, hindi dokumento ang bumungad sa kanya. Isang maliit na kwintas na may pendant na hugis rosas
ang mismong kwintas na nawala sa kanya noong araw na mamatay ang kanyang ina. At sa likod nito, may nakaukit na isang pangalan na nagpabagsak sa tuhod ni Talia. Ang pangalan ng tunay na mastermind sa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Hindi ito si Doña Remedios, hindi si Severino, kundi ang taong pinagkakatiwalaan niya higit sa lahat. Ang pangalang nakaukit sa likod ng kwintas ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Federico, ang matandang abogado na siyang nag-asikaso ng lahat ng papeles ng kanyang lola. Ang lalaking itinuring niyang ama-amahan mula nang siya ay maulila. Ang lalaking nagsabing siya ang magpuprotekta sa lahat ng kanyang karapatan. Talia, bakit ka natutulala? Tanong ni Cora, papalapit sa kanya. Si Federico? Pabulong na sagot ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng malubha. Ang lahat ng ito, ang paglustay sa mana, ang pagmamanipula sa mga alkasar, siya ang nasa likod nito. Ginamit niya sila para maging instrumento sa kanyang kasakiman. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa isip ni Talia. Ang mga dokumentong palaging nawawala, ang mga maling payo na nagtulak sa kanya sa bingit ng kahirapan, at ang pagtatago ng totoong testamento ng kanyang lola, lahat ng ito ay bahagi ng isang malawak na plano ni Federico para makuha ang lupain ng Rosas de Talia. Sa labas, ang mga sirena ng pulis ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang mga alkasar ay dinala na sa kulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Ngunit si Federico ay wala roon. Siya ay nananatiling malaya, nagtatago sa ilalim ng maskara ng isang iginagalang na abogado. Cora, hindi pa tapos ang lahat. Wika ni Talia, ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang bagong uri ng apoy. Hindi ito galit, kundi ang determinasyon ng isang taong hindi nahahayaang may manlinlang sa kanya muli. Anong plano mo, Talia? Hihilingin natin ang huling paghaharap. Gagamitin natin ang kanyang sariling kayabangan laban sa kanya. Kinabukasan, sa loob ng isang silid sa korte na puno ng tensyon, dumating si Federico. Suot ang kanyang mamahaling suit, naglalakad ng may pagyayabang, tila walang anumang nangyari. Nang makita niya si Talia na nakaupo sa harap, ngumiti siya ng mapaglaro. Talia, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maipanalo ang kaso laban sa mga alkazar para sa iyo. Bungad ni Federico. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na malasakit. Salamot, Federico, tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay kalmado, halos pabulong. Ngunit may isang bagay akong gustong ipakita sa iyo bago tayo magsimula. Inilabas ni Talia ang maliit na kwintas na hugis rosas. Nang makita ito ni Federico, ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ang kulay ng kanyang muka ay nagbago mula sa maputlang rosas patungo sa isang maputlang abo. Saan mo nakuha yan? Pabulong na tanong ni Federico. Ang kanyang boses ay tila may halong takot. Sa ilalim ng kusina, Federico. Kasama ng mga liham na isinulat mo para sa aking lola. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang pagpatay sa aking mga magulang para lang sa isang piraso ng lupa, ay nasa loob ng mga liham na iyon. At ang lahat ng iyon ay hawak na ng mga awtoridad. Sa isang iglap, ang pintuan ng korte ay bumukas. Ang mga pulis, kasama ang hepe ng NBI, ay pumasok at pinalibutan ang abogado. Ang mukha ni Federico ay nagiba. Hindi na siya ang iginagalang na abogado, kundi isang hamak na kriminal na nabuko ang kanyang pinakamalalim na lihim. Cliffhanger. Habang ikinakabit ang posas sa mga kamay ni Federico, tumingin siya kay Talia ng may masamang tingin. Akala mo ba tapos na, Talia? Ang lupang kinatatayuan mo ay sumpa. Kahit ikulong mo ako, hindi mo na mababago ang nakaraan. At sa loob ng ilang araw, malalaman mo rin kung bakit hindi ko kailanman binitawan ang lupang ito kahit sa gitna ng panganib. Bago siya tuluyang hilahin palabas, may ibinulong siya na nagpatigil sa mundo ni Talia.
Hindi lang ako ang may kinalaman sa pagkamatay nila. May isa pa. At hinding-hindi mo siya mahahanap. Ang hangin sa loob ng Rosas de Talia ay hindi na mabigat. Ang amoy ng mga sariwang rosas ay humahalo sa bango ng adobo na niluluto ni Mang Fiodoro. Isang amoy na dati ay puno ng pait. Ngunit ngayon ay simbolo na ng bagong simula. 1 taon nang nakalilipas. Ang mansyon ng mga alkasar ay ibinenta at ang pondo ay ginamit para sa rehabilitasyon ng mga biktima ng pang-aabuso sa ilalim ng Rosas Shelter. Si Federico, si Severino at si Isabelita ay pawang nasa loob na ng bilangguan, nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan sa ilalim ng batas na dati nilang minanipula. Si Talia ay nakatayo sa tapat ng salamin sa kanyang opisina. Hindi na siya ang babaeng laging nagtatago ng luha sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan at ang kanyang mga kilos ay puno ng tiwala sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nananatiling alerto. Ang banta ni Federico tungkol sa isang kadalubasa na hindi pa nahahanap ay nananatiling isang anino sa kanyang isipan. Talia, handa na ang mga panauhin. Tawag ni Cora mula sa pintuan. Ngayong araw ay ang opisyal na pagbubukas ng Rosas Shelter. Maraming kababaihan ang dumating. Mga babaeng dati ay biktima ng gaslighting at karahasan. Mga babaeng natuto ring tumayo sa sariling mga paa gaya ni Talia. Paglabas ni Talia, sinalubong siya ng palakpakan. Ngunit sa gitna ng mga masayang mukha, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa dulo ng bulwagan. Ang babae ay nakasuot ng simpleng itim na damit at may suot na salamin. Nang magtama ang kanilang tingin, dahan-dahang ngumiti ang babae. Isang ngiting pamilyar na nagpabilis sa tibok ng puso ni Talia. Ito ang babaeng nakita niya noong gabi ng fiesta. Ang babaeng may bitbit na itim na payong sa gubat. Lumapit ang babae kay Talia. Hindi mo ako kailangang hanapin, Talia. Nandito ako para ibalik ang dapat ay sayo mula sa simula. Inabot ng babae ang isang lumang sobre. Sa loob nito ay isang litrato ng mga magulang ni Talia kasama ang isang batang lalaki na hindi niya kilala. Si Federico ay isang hamak na kasangkapan lamang. Wika ng babae. Ang tunay na nagpapatakbo sa lahat, ang taong nag-utos na nakawin ang iyong mana, ay ang taong nagpalaki sa iyo sa panahong akala mo ay wala ka ng matatakbuhan. Ngunit huwag kang mag-alala, Talia. Ang batas ng karma ay hindi natatapos sa kulungan. Ang hustisya ay natatapos kapag ang lahat ng lihim ay nabunyag na. Bago pa man makapagsalita si Talia, tinalikuran na siya ng babae at naglakad patungo sa labas. Walang sinuman sa mga panauhin ang nakapansin sa kanya. Tila siya, isang aninong lumitaw at naglaho sa gitna ng liwanag. Tiningnan ni Talia ang litrato. Sa likod nito, may nakasulat na isang petsa at isang pangalan. Ang katotohanan ay hindi nakabaon. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon. Ngumiti si Talia. Ang kanyang paghahanap ay hindi natapos sa pagkakakulong ng mga Alcazar. Ito ay isang bagong kabanata ng isang mas malaking laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Cliffhanger. Humarap si Talia sa mga kababaihan sa loob ng shelter. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. Ang Rosas de Talia ay hindi lamang para sa atin. Ito ay magiging saksi sa paglalantad ng bawat kasinungalingan na pumatay sa ating mga pangarap. Sa bawat rosas na bumubukadkad sa ating bakuran, may isang lihim na mabubunyag. At ngayon, sisimulan na natin ang paghahanap sa taong tunay na nagpatay sa aking mga magulang. Lumipas ang mga buwan at ang Rosas de Talia ay hindi lamang naging isang kainan, kundi isang simbolo ng katatagan sa buong barangay. Ang bango ng adobo na dati ay tila may halong pait, ngayon ay punong-puno na ng tamis ng paghilom. Sa loob ng opisina, nakaupo si Talia habang pinagmamasdan ang mga bulaklak na rosas sa labas ng bintana.
Ang mga rosas na ito ay hindi lamang basta halaman. Ang bawat talulot ay paalala ng bawat sugat na kanyang natamo at ang bawat aral na kanyang natutunan. Dumating si Cora, dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Naupo siya sa tabi ni Talia. Kapos silang nakatanaw sa mga kababaihang masayang magtatrabaho sa kusina. Mga babaeng dati ay biktima, ngunit ngayon ay mga mandirigma na rin ng sarili nilang mga buhay. Alam mo ba, Talia? Wika ni Cora. Ang taong nagbigay sa'yo ng litrato noon, nakita ko siya kanina sa sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng iyong mga magulang. Hindi nagulat si Talia. Sa loob ng maraming buwan, natutunan niyang ang hustisya ay hindi laging nagtatapos sa isang dramatikong pag-aresto. Minsan, ito ay nagtatapos sa pagtanggap at pagpapatuloy. Hayaan mo siya, Cora, sagot ni Talia. Ang paghihiganti ay isang apoy na kung hindi mo papatayin, uubusin ka nito. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa lahat ng nagkasala sa akin, kundi ang hindi pagpapahintulot sa kanila na baguhin ang kabutihan sa loob ng aking puso. Kinuha ni Talia ang litrato ng kanyang mga magulang. Tiningnan niya ito ng matagal. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa nakaraan. Napatawad na niya ang mga taong nagtaksil sa kanya, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang dalangpot. Ang Rosas Shelter ay patuloy na lumalago. Ang mga biktima ng pang-aabuso ay nakakahanap ng pagkakataong makapagsimula muli. Si Mang Fiodoro, na nagsilbing ama sa kanya, ay nagtuturo na ngayon ng pagluluto sa mga kabataan sa barangay. Ang bawat sulok ng restaurant ay puno ng tawanan at pag-asa. Bago matapos ang araw, tumayo si Talia at lumabas ng restaurant. Sa gitna ng garden, huminto siya at huminga ng malalim. Ang bango ng mga rosas ay humalo sa hanging amihan. Wala ng mga anino, wala ng mga lihim na nakabaon sa ilalim ng sahig. Ang lahat ay maliwanag na, at ang lahat ay nasa tamang lugar na. Talia! Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa gate. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Ang taong nasa litrato, ang taong nagpalaki sa kanya. Hindi siya si Federico, kundi ang tunay na tagapangalaga na pilit itinago ng lahat. Lumapit ang matanda at nag-abot ng isang simpleng bulaklak ng puting rosas. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa paghukay ng nakaraan, Talia, wika ng matanda. Ito ay matatagpuan sa kung paano mo ginamit ang natitirang oras mo para maging mabuti sa kabila ng lahat ng masamang nangyari. Ngumiti si Talia, isang ngiting totoo at puno ng kalayaan. Tinanggap niya ang rosas at isinuot ito sa kanyang buhok. Sa huling pagtanaw niya sa restaurant, nakita niya ang isang karatulang nakasabit sa pintuan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa titulo, kundi nasa puso ng taong marunong magmahal at magpatawad. Nang lumubog ang araw, ang bango ng mga rosas ay tila yumakap sa buong barangay. Tapos na ang laban. Ang bagong Talia ay hindi na sugatan. Siya na ang rosas na bumubukadkad sa gitna ng unos, mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, tunay na malaya. Ang huling pagpatak ng ulan sa labas ng Rosas de Talia ay tila humuhugas sa lahat ng habdi ng nakaraan. Nag-iwan ng isang tahimik at payapang harden kung saan ang bawat tinik ay nagsilbi lamang na proteksyon para sa isang mas matatag na pagkatao. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay ninyo kasama ko hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Alam ninyo, habang sinusulat ko ang bawat bahagi ng pagtataksil na dinanas ni Talia, lalo na noong sandaling magkaharap sila ng kapatid niyang si Isabelita sa harap ng simbahan, hindi ko mapigilang mapaluha. Napakasakit isipin na ang kamay na humahawak sa iyong damit ay siya ring kamay na nagpabagsak sa iyong mundo. Ang kwentong ito ay hindi lamang likang isip. Ito ay hango sa mga totoong sugat ng maraming kababaihan na nakilala ko. Mga babaeng nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat
sa kung gaano karaming galit ang kaya mong itago, kundi sa kung gaano kalalim ang kakayahan mong magpatawad para sa sarili mong kapayapaan. Sa inyong palagay, tama ba ang desisyon ni Talia na palayain na lamang ang lahat nang hindi na naghihiganti pa? O dapat ba ay mas pinanindigan niya ang pagpaparusa sa lahat ng nagkasala? Nais ko sanang malaman ang inyong saloobin. Habang pinapakinggan ninyo ito, nasaan kayo ngayon? Naghuhugas ba kayo ng pinggan? Nagtatupi ng damit? O marahil ay nagpapahinga na pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho? Ano man ang inyong ginagawa, sana ay madama ninyo ang aking pagyakap. Kung mayroon kayong sariling kwento ng pagbangon o sakit na nais ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-comment. Narito ako at ang ating komunidad para makinig sa inyo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nagbigay ng liwanag sa inyong puso. Nawae ang bango ng rosas na natagpuan ni Talia ay manatili rin sa inyong tahanan. Mabuhay kayo ng may dangal, may tapang, at higit sa lahat, may tunay na kalaya ang galing sa pagmamahal sa sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating susunod na kwento. Duodetrien, ang pagbukadkad ng rosas, Talia. Lưu tất cả các nhân vật và tình huống trong truyện đều là hư cấu, được sáng tạo nhằm mục đích giải trí và truyền tải thông điệp tích cực. Bản quyền câu chuyện thuộc về kênh Between Back Epic.